Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jekon. Itong tampok kong kwento ay galing lamang sa tatay ko na patungkol naman sa kanyang kaibigan nun. Hindi ko alam kung totoo ba, pero ayon sa aking ama, nakausap niya raw ng personal itong taong ito at isa itong profesional sa kasalukuyan. Imposible naman sigurong magbiro ang isang profesional, partikular sa kababalagan. Prinsipal pa naman sa isang kilalang eskwelahan dito sa Samar. Pero nangyari ang karanasan ng taong ito sa Bohol, sa May Pilar, noong kabataan niya, dekada 90. Pangalanan na lamang natin siyang Frederick. Isang hamak na magsasaka lang itong si Frederick na mga panahon na yon. Payak ang buhay, pero kahit papano'y nakakaraos naman. Naging mapalad nga lang ang pamilya gawa ng silang magkakapatid noon ay purong matatalino. Matataas ang marka sa eskwelahan. 3 silang magkakapatid. 2 babae at 1 lalaki. Pinakabunso si Frederick. At sa mga panahong yon, si Frederick na lamang ang nag-aaral sa high school. 3rd year. Ang mga kapatid niya ay nasa Tagbilaran na. Nag-working student dahil nasa kolehiyo mga yon. Ang sisipag. Oo at walang pantusto sa mga magulang sa pag-aaral, pero hindi ito naging hadlang para hindi makapagpatuloy. Ayon pa kay Frederick, may mga paraan naman kung tutuusin. Nakadepende na umano sa tao. Katulad ng mga kapatid niya, puro working student. Katunayan kahit ito nang nag-aaral ay nakapagpapadala umano ng pera sa kanila. Kaya hindi rason umano ang sabihing mahirap lang kami. Walang kaya yung mga magulang ko. Hanggang high school lang kayang abutin. Mula kay Frederick ito Mula eskwela na sumasaglit pa si Frederick sa kanilang para naman kunin yung mga alagang kambing na nakapastol doon. Pagkatapos naman ito ay mag-iigib pa ng tubig sa isang bukal na medyo malayo sa kanila. Isang nayon ito na may magkakalayo na bahay. At katulad nila, karamihan sa mga nakatira doon ay pagsasaka din ang ikinabubuhay. Doon patungo sa pinag-iigiban niya ng tubig. May nawiwilihan siyang babae. Kaidaran niya lang. Nasa gilid ng burol ang bahay at parating nakasilip sa bintana. Kilala niya ito dahil minsan na silang nagkasabayan doon sa bukal. Pangalanan na lamang natin itong Kathy. Ang kasama noon ay ang kapatid na maliit at ang nanay nitong tila may sakit kasi payat at nakabuko o nakatikubo yung kumaglakad. May kagandahan itong Kathy. Kaya nga nawili dito si Frederick. At isa ito sa mga rason kung bakit doon sa bukal malapit sa kinaroroonan ng bahay nila Kathy ito nag-iigib. Samantalang may iba naman na mas malapit sana sa kanila. Sinasadya niya lang para masilayan ng babae. Hindi daw nag-aaral itong si Kathy. Kung minsan pa kapag napapadaan na si Frederick, lalo na kapag walang klase, sumasaglit ito. Tinuturuan niya manong babaeng magbasa. Ultimong pagsusulat ay tinuruan niya rin ito. Na siya namang ikinatuwa ng gusto nitong ina ni Kathy. Maging yung kapatid nga ni Kathy na lalaki na nasa edad 8 pa noon tinuruan din ito. Hindi na may pagkakaila na dahil dito. Napalapit sa kanya ng gusto ang pamilya ng babaeng yon. Nagdadala ng libro, maliit na pisarang tabla at talagang pinaglalaanan ng oras ni Frederick itong si Kathy. Alam na ng mga magulang ni Fred ito. Natutuwa naman gawa ng ganun din kasi yung mga kapatid ni Frederick Yung mga bata sa kanila tinuturuan. Ang hindi alam ng binata ay may matutuklasan siyang kalaunan na siyang nakakatakot talaga. Namatay umano ang nanay ni Kathy. At mula nang mamatay ang nanay nito, may pagbabago na sa ugali ng babae. Para bang ayaw nang lumabas ng bahay. Itong kapatid na lalaki ni Kathy na pangalanan nating Rico, napapabayaan.
Kinakausap ni Frederick ang babae kung ano ba ang problema. Ito ba ay dahil sa pagkawala ng ina o meron pang ibang dinaramdam? Umiiling lang naman itong si Kathy. Sabi ay wala naman daw. Sadyang gusto niya lang munang mapag-isa. Pero paano na tong kapatid mo? Huwag ka namang panghinaan ng loob. Sino yung magtataguyod nito eh? Sandali, hindi naman sa nakikialam pero may malasakit ako sa inyo, Kathy. Sabi ni Frederick noon. Nagkikibit balikat lamang itong si Kathy. Tapos yun, pumapasok na raw sa silid ng tahanan nito. Bali ang tahanan noon ay nakaangat sa lupa ang sahig. May sala, may beranda at may isang silid noon. Sa gilid yung abuhan. Kumbaga sa ibaba ng bahay na kung saan nakabungad naman ito sa daanan kung saan dito laging dumadaan si Frederick patungong bukal. Tinawag ni Frederick si Rico. Sinabihan itong doon na lang muna sa bahay nila ito habang may problema pang atin niya. Pero hindi pumayag si Rico. May binulong ito kay Frederick na nagpagulat talaga sa kanya ng gusto. Ayon kasi dito kay Rico, ang ate niya umano ay tinanggap ang pamana ng nanay nila. Kaya ito nagbago. Anong pamana? Halika nga dito. Dito tayo sa baba at baka marinig pa ng ate mo. Hapon na nun. At galing sa eskwelahan itong si Frederick. Sumunod naman sa kanyang paslit. Doon sila sa may bulwagan. Kuya Fred, sana sa'yo lang po ito ah. Sana huwag mong ipagsabi sa iba. Si nanay, aswang po yun. Tinamaan daw ng parusa mula sa albularyo. Base yun sa narinig ko kay ate nung nagkakasakit na si nanay. Tapos nung nakaratay na si nanay may inabot kay ate. Yun na yung pamana kuya na laging sinasabi sa akin ng ate ko. Sa ngayon natatakot ako kasi sa tuwing gabi hindi ako kilala ng ate ko eh. Totoo ba yan, Rico? Huwag ka magbiro ah. Pagkabata-bata mo pa. Hindi ako nagbibiro kuya. Kaya akong umalis kasi baka kung anong gawin sa akin ng ate ko kapag sumama ako sa inyo eh. Napapatango si Rico. Pero naguguluhan. May parte talaga sa kanya noon na hindi naniniwala. Sabi na lamang niya dito kay Rico, baka nasa estado lang na matinding kalungkutan itong si Kathy kaya ganon. Hayaan daw ng bata at lagi siyang pupuslit sa bahay nila. Walang ano-ano. Matapos maihatid ang iniigib na tubig noon ay nagpaalam si Frederick sa kanyang mga magulang na doon siya pupuslit sa bahay nila Kathy. Kasi nga, may sakit daw si Kathy. Kailangan niya itong alagaan. Bakit hindi na lang dito? Dalhin mo dito yung magkapatid. Sabi ko na nga ba na kawawa naman. Sabi ng tatay ni Frederick na si Tatay Agoy. Habang ang nanay naman ito nabigyan natin ng pangalang Nelsa. Nag-aalala. Ayaw sumamatay. Inaya ko naman pero tumatanggi. Wala naman pong pasok bukas hanggang Lunes. May 3 araw akong pupuslit doon. Anak, sigurado ka ba dyan? Magdala ka na lang kaya ng bigas. Agoy, ibalot mo nga ng bigas ay marami pa naman tayo. Dadalaw na lang ako doon anak ha. Nagpadala ng bigas na mais itong si Frederick. Ihahatid pa nga sana ito ng kanyang ama. Kaso sinabi ng binata na siya na lang gawa ng gagabihin pagbalik ang tatay nito. Medyo malayo din kasi ang bahay nila Kathy. Ito ang nasa pinakadulo. At ang sunod doon ay gubat na. Sa ngayon daw ay may malawakang renovation sa lugar na ito at talagang malaki ng pinagbago. Pagkarating ni Frederick ay kaagad bumungad ang mga kataga mula kay Kathy. Na bakit daw kinakailangan pa talagang mag-abala itong si Frederick. Kaya niya naman umanong kumilos sa talagaan ng kapatid nun. Gusto ko lang kayong samahan. Ang tamlay na kasi ninyo dito mula nang mamatay ang nanay nyo. Ayaw mo ba? Di ka makasagot. Gusto mo rin, di ba? Hindi kumibo si Kathy. Pumasok ito sa loob ng silid at nagsara ng pintuan. Kinalabit naman siya ni Rico. Ginuyod sa beranda. Ang sabi ni Rico ay masdan daw mamaya ang kanyang ate
dahil magbabago ang ugali nito. Ngumisi lang si Frederick. Siyang nagsaing, siya ang nagluto ng ulam, gulay na nilaga. Habang pabalik sa lugar ay nanguha din kasi itong si Frederick ng mga gulay sa tabi ng daan nun. Na maghahapunan na, sinambit ni Frederick ang pangalan ng dalaga para kumain. Pero imbis na tumugon, mahinang pag-iyak ang narinig niya. Napakunot ang mukha ni Frederick. Napatitig sa kapatid ng babae at kagad lumapit doon sa may silid. Kinatok ang pintuan. Ano bang nangyari sa'yo dyan, Cathy? Para bang umiiyak ka? Buksan mo yung pinto. Hinihila daw siya noon ni Rico at nakikita niya ang paghuhudyat nito ng pag-iling. Mahinang sinabi noon na huwag daw. Hayaan lamang umano na gano'n ang ate niya. Pero hindi nakinig itong si Frederick. Kinalikot niyang trangkador. Kakasya kasi ang daliri niya sa siwang hanggang sa pumihit na daw ang trangkador ng pinto at tuluyang nabuksan yon. Nakita niya si Cathy na nasa papag. Nakaupo, nakayuko at umiiyak. Dahan-dahang umupo si Frederick. Nakiramdam muna ito hanggang sa nagwika na ito ng, alam mo, hindi ko kayo papabayaan, Cathy. Ramdam mo naman siguro yung pagmamalasakit ko, di ba? Linawin ko lang para maintindihan mo talaga. May gusto ako sa'yo. Dati pa, alam kong alam mo yun. Ang hindi ko alam kung nagugustuhan mo ba ako pero ito lang yung masasabi ko. Dadamayin ko kayo ngayon. Matapos daw makapagsalita nitong si Frederick ay nagsalita na si Cathy. Pero nakayuko pa rin yun. May pagkagasgas ang boses na para bang paos. Ang sabi, alam niya naman daw na panliligaw daw itong ginagawa ni Frederick. Natutuwa siya dahil nga gusto din umano niya ang binata. Pero may problema. At ang problemang ito ay nasa kanya. Kailangan niya umanong tanggapin ang pamana ng ina kasi nga kung hindi niya tatanggapin ito, hindi mamamatay ang kanyang nanay. Magiging halimaw ito at maghahatid ng karahasan. Hindi kikilalanin ng sino man kahit paggaano kalapit sa buhay. Kinilabutan si Frederick sa mga puntong ito. Kung ganon, totoo palang sinabi sa kanya ni Rico ang patungkol sa pamana. Nakinig lang siya habang nagsasalita si Cathy. Hanggang sa inangat nito ang mukha. At doon ay halos mapatalon si Frederick sa gulat. Napasalampak talaga siya noon sa dingding dahil napakapangit umano ng mukha ng dalaga. Nanlilisik ang mga mata. Lumuluha. Maitim ang labi at ang lalaki ng dalawang pangil. Dumudugo ang bibig nito. Tapos yung kuko, nakita niyang ang tutulis at dumudugo din. Ngayon, sabihin mo sa akin, Fred. Sabihin mo kung gusto mo pa rin ako. Ito ang minanak ko sa nanay ko. Ayokong mangyari ito sa akin pero kapag hindi tinanggap ang pamana, magiging masama si nanay. Isa na akong aswang, Fred. Sabihin mo sa akin ang malasakit mo. Sabihin mo ngayon. Teka lang sandali. Totoo pala yung mga aswang, no? Pero kilala naman kita eh. Hindi ka masama, mabait ka. Kung may pagbabago man sa iyo lang yun. Walang magbabago sa akin. Dadamayin ko pa rin kayo. Hinihila siya noon ni Rico at pinapalayo, pero hindi umalis ang binata. Hinahayaan lamang niya noon si Cathy na amuin siya. Inaamoy kasi siya nito. Hanggang leeg daw yun at ang init ng katawan ni Cathy. Ilang sandali lang ay dahan-dahan umanong bumalik sa normal ang itsura. Dito na nakahinga ng maluwag si Frederick. Napasign of the cross ang binata noon. Tapos sinabi niya dito kay Cathy na pwede na ba umano silang maghapunan. Tumango naman si Cathy. Kumain sila ng sabay. Walang kibo sa isa't isa. Itong si Rico ay panay ang sipat sa kapatid niya. Hanggang sa nagsalita yon. At ang sabi ay hindi ba daw aalis ang ate niya mamaya kagaya ng nakagawian nilang umaalis sa gabi. Umaalis ka pala sa gabi, Cathy? Iniiwan mo tong kapatid mo? Ayoko kasi makita niya ako sa ganyong aswang.
Diyan lang naman ako sa labas. Ginugutom ako pero tinitiis ko. Yun din kasi ang sabi ng nanay, na kapag gusto kong kumain ng karne, tiisin ko lang yung sumpong. Huwag kakain ng karne kasi sa oras na kumain ako ng karne ng hayop o tao, magiging hayok ako sa laman katulad ng nanay. Matapos kumain ay para bang bumalik ang sigla nitong si Cathy. Nakangiti na naman siya gaya ng nakagawian kapag naroroon si Frederick. Ayon sa babae, ang inaalala niya ay si Frederick talaga, kaya sobra siyang nalungkot. Alam naman na ng kapatid niyang pagiging aswang ng nanay nila. Pero wala daw alam si Frederick dito at baka kapag nalaman niya, magbago ang pananaw nito. Lalayo at iiwas na sa kanila. Nilinaw ni Frederick na wala siyang pakialam kahit paaswang man o hindi si Cathy. Walang magbabago. Ganun pa rin siya. Pero bilang pagkukubli sa pagkatao, sa kanya lang ang lahat at hindi na ito makakarating pa sa maske kanyang mga magulang. Ay na nga, bumalik ang gana ni Cathy lalo na sa pagtatrabaho. Naghahagod daw ito ng bully at kung minsan ay nasa maisan. Sa mumunting maisan kasama ng kapatid doon banda sa ibaba ng lugar. Ito ang parating naabutan ni Frederick sa tuwing bibisita siya sa lugar. Ayon sa binata, ang kinagandahan lang daw noon ay kayang dikta ni Cathy ang pagiging aswang. Gawa ng nagsaliksik talaga si Frederick. Noong mga panahong parang nababaliw si Cathy, nasa estado pa lang ito ng tinatawag na yanggaw. Kaya nasabi ni Rico na may pagkakataon na hindi kilala ni Rico si Cathy. Pero kalaunan, kaya namang dali ni Cathy ang kanyang pagiging aswang. Bagay na hindi ikinababahala ni Frederick. Hindi katulad ng iba na nagiging marahas sa talagang namiminsala. Kung minsan pa, kapag nabigyan ng pagkakataon, tapos ang binibiktima. Siyempre, nagkatuluyan ang dalawa. Nagkaaminan na yung mga ito eh. Pero nagkakagirian pa rin dahil nagkakahiyaan pa rin yung mga yon. Nanglalambing daw kung minsan itong si Cathy. Inuutusan ng kapatid na mag-igib ng tubig tapos hinaharot na noon si Frederick. Na para bang alam niya na. Pero iniingatan ni Frederick ang pagkababae nito. Humahalik, gumagala ang kamay pero sinasabi daw ni Frederick na masyado pa silang bata. Ipinapangako ni Frederick noon na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, papakasalan niya si Cathy. Hindi naman daw natutuloy yung kahalayang yon. Nagtatawanan lang yung dalawa. Pero sa loob-loob ni Frederick, sayang daw. Nung nasa 4th year na umano si Frederick, itong magkapatid na Cathy at Rico ay madalas nang pumupuslit doon sa bahay nila. Ang mga magulang nitong binata ay natutuwa. Kasi nga, yun naman din ang gusto nila eh. Alam namang ito na mahal ni Frederick ang babae. Hindi naman naaapektuhan ng pag-aaral. Bagkos ay naging mas masikap pa ito at tumaas lalo ang marka, kaya ayos na ayos lang sa mga magulang. Hindi daw katulad ng iba na inuunang pansariling kaligayahan tapos nakalimutan ng kinabukasan. Tinuturing ng mga anak ito nila Nanay Nelsa at Tatay Agoy. Hindi naman mga tamad. Masipag ang magkapatid. Para nang iisa lang ang kanilang lupain. Kung ano ang inaani nila Cathy, ani na rin ang kanilang pamilya. Maging ang mga kapatid na babae ni Frederick, walang naging problema sa mga ito. Katunayan ay palangga o mahal na mahal daw ng mga kapatid ni Frederick lalo na yung si Rico. Gawa ng ito nang nagsisilbing pinakabunso nun. Sa likod nun, walang alam ang mga ito sa kung ano ba talaga si Cathy. Kung may sumpong daw ito, pumupuslit sa mismong bahay sa gilid ng burol ng ilang araw. Sinasabi lamang nito na babantay ng taniman lalo ng maisan. Sinusuportahan mo ito ng pagdadahilan ni Frederick noon. Hanggang sa may nangyari. Tapos na si Frederick ng high school at inaasikasok nito ang mga dokumento para sa scholarship at pagiging working student. Itong si Cathy ay may sinabi kay Frederick. Buhay pa daw ang tatay niya. At ngayon ay balak daw kunin si Cathy kasama ng kapatid. Siyempre gulat na gulat si Frederick noon. Nagtanong ito kung nagpakita ba sa kanila. Tumango si Cathy at sinabing ilang beses na umano
Mula noong makagraduate si Frederick ay doon daw nagsimulang bumisita. Kaya nga hindi na sila pumupuslit ng kapatid niya sa bahay nila Frederick. Bibisita lang pero umuuwi kagad kasi nga baka doon pa magpakita ang tatay nila. At isa pa naman umano itong aswang. Sa mga sandaling ito ay nasa bahay si Frederick na magkapatid. Masyado kasi siyang abala noon kaya hindi nakakauwi ng madalas. Naroroon lang palagi si Frederick sa Tagbilaran kasama ng mga kapatid nito. At tama si Cathy. Dahil sinabi talaga ng kanyang mga magulang na parang may problema si Cathy dahil hindi na doon nananatili sa bahay nila. Kaya sa mga sandaling yon, ito din ang dahilan kung bakit pinuntahan ni Frederick ang babae. Ang tanungin sa kung anong problema. At yun ang bumungad sa kanila. Dahil sa tatay ng dalaga. Hapon ito at malapit ng gumabi. Nasa beranda sila. Nagigib si Rico. "Huwag kang pumayag ah. Paano na ako? Tsaka saan naman kayo dadalhin ng tatay mo, di ba? Aswang din siya. Baka naman dalhin pa kayo sa lugar na delikado. Huwag kang papayag, pakiusap." Ayon kay Cathy ay makailang beses na daw siyang tumatanggi. Pero hindi raw pumapayag ang ama na hindi sila sumama. Sinasabi raw noon na anuman daw ang humahadlang. Aswang naman na si Cathy at kailangan itong nasa ligtas na lugar. "Babalik yun mamaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Fred. Kilala niya kayo at baka may kung anong gawin sa inyo kapag nagmatigas ako. Nagparinig nga yun nung isang araw bago umalis eh. Ano man daw yung dahilan kung bakit ako tumatanggi, alam niya. Baka daw gusto ko pang may mangyari sa inyo. Dapat daw akong sumama kung ayaw kong magkagulo. Umuwi ka na at baka maabutan ka ng tatay ko. Pakiramdam ko naririyan na siya ay nagmamatyag lang." Hindi ako papayag. Anong klaseng ama siya? Kung kailan malalaki na kayo saka pa nagpakita. Hindi nga bumisita nung pagkamatay ng nanay mo eh. Nagiiyak na si Cathy. Dumating naman itong si Rico at sinabi nitong naririto na raw ang tatay nila. Umiiyak si Rico habang bitbit ang 2 galong tubig. At ang sabi nito ay hindi raw siya sasama. Baka kasi gawin pa siyang aswang. Umakyat ng bahay si Rico. Niyakap naman ito ni Frederick. Ang sabi ng binata ay huwag mag-alala dahil ipaglalaban niya umano ang magkapatid kahit pa may gawin sa kanya. Papatunayan niya na mahal niya ang mga ito. Papatunayan din niya ang pangako niya kay Cathy na magsasama sila habang buhay. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim. At dito ay biglang sumimangot ang mukha ni Cathy. Kitang-kita ni Frederick ang pag-anyong aswang nito. Nagalit. Pinapasok sila sa loob ng bahay noon at ang sabi nitong si Cathy ay parang may gagawing masama ang kanyang ama. "Tay, alam kong naririyan ka lang. Hindi mo kami makukuha ng kapatid ko. Kung iniisip mong hindi kami ligtas dito, sasabihin ko sa iyo na dito ako lumaki nang hindi ka nasisilayan. Walang nangyari sa amin. Kahit pa wala ang proteksyon mo at kalinga. Kahit pa walang pag-aaruga mula sa iyo, nabuhay kami. Kung gusto mo kaming kunin ay makukuha mo. Pero bangkay mo na kaming makukuha. Makikipagpatayan ako sa iyo." Matapos makapagsalita ni Cathy, may naglakad daw noon palapit at kitang-kita ni Frederick yon. Kung halimaw itong si Cathy, mas halimaw ang wangis ng kanyang ama. Napakalaki. Nakahubad pang itaas at nakapantalong punit sa tuhod. Nanlilisik ang mga mata at humangos. Nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa bumungad na ito sa harap ng hagdan. Nakahanda na si Cathy sa pagsunggab nun. Habang nangyayari naman yon ay walang tigil sa pag-iyak si Rico. Sigaw ito ng sigaw na wag sasaktan ng ate niya. Hindi daw sila sasama. Takot man, pero walang ano-ano'y humarang si Frederick. Nasa likod niya si Cathy. Nakipagtitigan dito sa ama ng dalaga at nagwika ng, "Mawalang galang na po pero pakiusap. Sana wala pong mangyaring gulo.
Hindi po kita kilala pero ituturing kitang ama. Ligtas dito yung mga anak nyo. Tanggap ko din si Cathy kahit aswang siya. Mahal na mahal ko po siya, pati ito si Rico. Mahal ko din to. Ipaubayan nyo na po sa akin sila. Hindi ko po sila pababayaan, pangako. Kapag pinabayaan ko, kayo na mismo yung humusga sa buhay ko. Itataya ko yung buhay ko. Parang awa nyo na. Matapos magsalita nitong si Frederick, nawala yung pagkasimangot sa mukha nitong tatay nila Cathy. Para bang nahiya pa yon kasi nga kumikipat-kipat na mga mata at napayuko. Umupo ito sa gilid ng hatdan na tumiyak. Humingi ito ng tawad kung hindi daw siya nagpakita ng matagal na panahon. Tinutugis daw kasi siya ng mga albularyo kaya't inilalayo na ito sa kanyang pamilya. Alam niyo manong pagkamatay ng kanyang asawa, hindi mapanalasang aswang yon. Kilala ito ng mga albularyo. Matagal nang may nagmamasid na albularyo mula pa ng maliit pa lang si Cathy. At siguro'y pinarusahan ng nanay ng mga ito para lang daw mailitaw ang tatay nila. Kasi nga ito naman ang totoong punteriya ng umaaligid na albularyo eh. Kasalanan niyo manong lahat. Dapat ay hindi na lamang daw niya ginawang aswang ang kanyang asawa. Hindi niya naisip na papatayin pa din ito ng mga albularyo. Ngayon, ang pagiging aswang noon ay dapat maipasa talaga dahil magiging amaranhig at talagang makaladilubyo ang magiging dulot nito. Sakripisyo daw ito ni Cathy. Tumayo ang tatay nila Cathy. Pag-arap ay nasa anyong tao na. Pangalanan na lamang natin itong Mang Tenorio. Hindi ko na kayo dadalhin, mga anak. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ko kayo babantayan. Ipinapaubaya ko na sa iyo yung mga anak ko, Dong. Tuparin mo yung pangako mo dahil may isang salita ako. Malalagot ka talaga sa akin. Cathy, Rico, magmahalan kayo ha. Aswang na naman eh, dapat mag-ingat ka. Dong, ano bang pangalan nitong pangit na to? Ano nga bang pangalan mo, Dong? Nagpakilala naman si Frederick. Pero napamura siya sa isip nun kasi nga mapanglait pala tong tatay nila. Sa kabila noon na hindi naman siya nagbigay ng komento. Basta ang huling sabi na nitong tatay na magkapatid, nasa paligid lang daw siya palagi. Noon pa man daw ay nasa paligid lamang siya nagbabantay. Nakatago sa kanyang sabulag at tinitiis ang pangungulila sa mga anak at yumaong asawa. Bagay na dapat daw itong marinig ng kanyang mga anak. Dahil baka iniisip nitong wala siyang ginawa kung hindi ang lumayo at iwasan ang responsibilidad noon. Nagiyakan ng magkapatid. Nasaan yung tao na si Cathy? Maging si Frederick ay napaluwa. Umalis ang tatay ng dalaga. Tinawag ito ni Cathy at bumaba ng bahay at niyakap ang ama. Ganon din ang ginawa ni Rico. Humingi din sila ng tawad. Ayon pa kay Cathy kahit papano ay mayakap man lamang nilang kanilang ama noon. Makabagbag damdamin ng tagpong ito. Pagkatapos nito ay nakitaan sila ng walang kapantay na kasiyahan. Doon natulog si Rico ng gabing yon. At yun na nga, may nangyari sa dalawa. Hindi napigilan eh. Hindi na rin yan sa sobrang pagkatuwa pero hindi naman daw nabuntis si Cathy. Hanggang sa'yo na nga, nagbalik na sa normal ang lahat. Wala pa ding alam ang mga magulang ni Frederick sa pagkatao ni Cathy. Nakapagtapos ng pag-aaral si Frederick. Nagpakasal sila nung nagkaroon na siya ng trabaho. Naging guro ang profesyon ni Frederick. Pero hindi ito nakontento, kaya pinagpatuloy ang pag-aaral. Napag-aaral niya rin si Rico noon. Pero hanggang high school lang kasi nahihiya na si Rico. Siya kasi yung pinakamatanda sa klase. Tumaas ng tumaas ang ranggo ni Frederick hanggang sa na-promote at isa na siya ngayong principal. May 4 na anak na sila ni Cathy. Nakakalungkot man pero ayon kay Frederick ay dapat may isa sa mga anak niya ang tumanggap sa pamana ni Cathy noon. Yun ay kapag dumating na ang panahong tumanda sila. Ang aral sa kwentong ito ay hindi natin maipagkakaila na walang hadlang sa edukasyon. Kung masipag ka, makakapagtapos ka talaga. Hindi problema ang pera. Isa pa,
Kailangan ng pagiging matapang at matatag sa hamon ng buhay. Magmahalan, magtulungan at walang bibitiw. Pagkatiwalaan ng isa't isa. Magtiwala at umasa na may pag-asa. At ang lahat ng ito ay nangyari lang kapag hindi ka sumuko sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Seth. Maraming salamat po.